Puro single digit yung baba. Don't know, nan! 37%! Ilang percent, Joey, yung nan? Ay, 37%! Dapat ilagay nila sa taas yan. Yan yung highest niya. Oo nga, Oo no? nga eh! Yung presidential preference survey nga, sa kanya is less than 1%. Tapos yung margin of error is plus minus 2%. Pagka nag-minus 2% ka, negative 1 na siya. Diyos me. Nakakaloka niya. Alam mo, Marty, nagsasayang tayo ng pera. Sa dinami-dami ng mga advertisement po sa Reels, sa TikTok, sa FB, ng mga puro pagmumukha kami nakalabas, mga paid ad, yung mga paid ad na yun. Hindi po may pick up. Itigil mo na yan. Sayang yung pera. Sayang yung tax. Oo. Oo. Paalala Actually, niyo ilang bagong Pilipinas servicio fair na yung nila, in-stage nila. So po, bilyong-bilyong piso yung ginagastos every time may bagong Pilipinas servicio fair. O di ba, Yeah. hindi umaangat yung popularity mo, Tambi. Ibig sabihin, anong alas na? Ano ba yan? Lubayan mo na yung tax namin, huwag mo nang gastusin. Diyos ko. Ayun, anyway, ayan. Ang tawag dito, I'm pretty sure ikaw araw-araw ka ring, bini-verbal abuse ng mga sinumpang galunggong. Tapos, ano ka na, bayaran, ganyan-ganyan. Nagre-receive ka ng confidential funding Inday Sara, ganyan-ganyan. And now, there are screenshots going on. Etong balita na to, na-mention ko nga kanina eh. Nakarating na sa akin yung balitang to, last year pa. Pero hindi kasing detalye nung screenshots na pinakita ni Mother Dragon. So, may narinig nga kami noon na parang nagkakaunsihan sila dyan, yung mga ensaymada vloggers, ganyan. Nagkakaunsihan sila na merong tumatakbo ng bayad, ganyan. Tapos yung parang, ang base dun sa screenshot, mukhang ang isa sa may problema ay yung isa nilang yung ASEC doon. Ganon. So, ano mo masasabi mo dyan, Kuyang, na, that this is, first, it is a confirmation that the Presidential Communications Office is paying them, di ba? Ito si Mami Laika! Hi, Mami Laika! Mami Laika, nakamute ka. Ayan. Excited ako. Nakakaloka yung For the first time, nanood ako ng live ni Maharlika na sinimulan ko hanggang matapos. Kasi di ba hindi ko naman gusto si Maharlika before. Oo. Mula umpisa hanggang matapos, ay, nakakaloka yung mga pasabog niya. Today, Mami Laika? Kanina. Ha? Kanina. Ay talaga, huli ako sa balita. Chikahan mo naman kami, anong mga pasabog niya? Yung sinasabing AI. Mm-mm. Alam mo ba yung address na parang kini-question malinaw yung address dun sa March 10 na document versus sa March 11 na pre-op? Kasi isang 4C tapos isang 46C. Oo. Oo. It turned out, meron palang video dati na mga katulong na dinimanda si Maricel Soriano. Oo. Tapos dun sa balita, sa video ng parang TV Patrol, nakalagay yung address ni Maricel Soriano. Yung Oo. address doon sa Bonifacio. So kaya pala importante na mabanggit yung pangalan ni Maricel. Parang kasi di ba parang wag mo na maisali, parang hindi makasali. Kaya talagang may punto na bakit mapangalanan si Maricel kasi yung mismong lugar is mismong residence niya. Kakaloka. Oo. At Bahay pala niya mismo, no? Tapos meron pa doon nabanggit yung alam na rin ng Congress saka ng Senado kasi yung mismong officer na gumawa ng report, yung investigador na nag-facilitate na nga mag-ooperate kami kasi may mga gantong information na si ganyan. May mga picture pala tapos sumulat na rin sa Kongreso saka sa Senado kasi nag-worry din siya na baka lumabas na parang siya yung nagpakawala. Sino sumulat? Yung mismong yung agent. Sumulat na siya na okay na baka sabihan siya ang nag-release ng mga information na yun. Yun, di ba? Confidential yun, dapat hindi lumalabas yun. Kasi sa totoo lang, ito yung, tama ka Mami Laika, no? Ang hindi kasi maintindihan ng mga engot na naghahanap ng control number at putak na putak ng AI yun. Actually, ang delikado talaga dun sa ginawa ni Maharlika. Of course, si Mother talagang grabe talaga yung risk na tinake niyan in order to make those documents public. May risk naman talaga kay Mother Dragon yan eh. Pero also, yung document na pinrepair niya, yung katotohanan kasi noon or kasinungalingan noon, nakasalalay doon sa PIDEA agent na nag-prepare noon. 'Di ba? Oo, Mi. At sumulat na nga sa Congress at sa Senado na parang
ako yung nag-prepare parang during that time, nung ginawa ko yan, because may mga ebidensya kami, may mga information kami, at may picture, may mga photo pa. So parang ang lalabas ngayon is parang confidential yan. So kung paano napunta sa kamay ng kung sino man, ni Maharlika, hindi ko alam. Pero just in case po na gusto nyo paimbestigahan, kasi gusto ko rin naman mailabas yung side ko, willing po ako. Kung magpatawag kayo ng investigation, haharap ako. So, ibig sabihin, lumabas na yung yung PDEA agent. Hindi pa siya lumabas. Kaya lang Publicly. parang So, hindi pa pinangalanan ni Mother. nagpadala na ng pillars sa Congress ka sa Senate. Kasi tingin kong maano rin yung agent eh. Tingin ko, syempre, buwan na ng gobyerno, madaling malaman kung sino siya. Siya pinatatakot din siya sa buhay niya. So, Pero I'm very sure ayaw nilang kausapin yung agent na yun. malamang. Ayaw nilang kausapin yung agent na yun. Ang kapal ng mukha ng no? Sobrang exciting! Diyos me! As parang, ano ba ito? Papunta naman tayo sa finish line. Kasi di ba parang, ngayon Senado, ngayon Kongreso, eto na yung taong nagsasabi sa inyo na ako yung nag-prepare, hindi po yan AI, ako po yung nag-prepare niyan, ganyan. During that time, marami akong witness na ako talaga yung nag-prepare at meron akong mga ebidensya diyan, may mga picture pa yan nung prepare ko, although wala siyang kapit, hindi naman siya sa kanya nanggaling, pero alam niya na may mga ganung information daw. So, kung gusto siyang kausapin, dahil natatakot siya siguro sa buhay niya, kaya gusto niyang lumapit sa Senado, willing daw siyang magpa-imbestiga. Oo. Ano gagawin niya sa Senado? Huy, dead ba lang kayo? Correct. Grabe, no? They hold the Senate and the Congress by the balls. O ngayon, ano, di ba? Ganun yung dating, Mami Laika? Sabi ni Maharlika kanina na na parang, although nakita na rin niya yung video, tapos yung photo, hindi niya, parang, hindi ko alam kung nakita niya na, or at least daw ngayon, alam niya na may photo pala, nabanggit ng agent na yon. Sabi niya, hindi ako maglalabas yan, ako bali, ilalabas ko yan, tapos para mas maganda kung ilabas yan sa isang malaking investigation something, or kung para makita ng buong bansa. Which is tama naman siya, di ba? Oo, totoo. Sabi ni Ka-Fane Shots, pinalalim lalo ang credibility ng storya. Correct. Totoo. Ako, Kasi mami yung natanong ko, sino may-ari ng lugar na yan? Bakit nagpapat session sila dyan? Bakit pinapayagan ng may-ari? Sino ba yan? Yung pala mismo bahay, Maricel, residence ni Maricel. Totoo. At saka yung naalala ko yung unang live ni MD tungkol dyan. Tinanim nila yung artistang nambugbog ng katulong. Tinanim niya yun sinabi niya sa live yun, yung unang-una pa lang hindi niya pinangalanan yung artista. Kasi ang initial na warning was, ayaw niyang madamay talaga yung artista. Ayaw niya yung artista yung maging center of attention. So we need hold. Pero minention niya na itong artista na to, napabalitan ng bugbog ng katulong. So at that point, maano mo na, yung kumbaga kung ikaw marites ng mahabang panahon, maaalala mo si Maricel yun. So i-check mo, i-google mo si Maricel. Ano nangyari kay Maricel noong 2012? Ganyan. Ayun na. Yung Channel 7, Channel 7 lang naman nakukuha ng GMA for the box ko. Wala na pong nanonood ng balita ninyo. Nung naglakad-lakad ako sa Makati, yung kinikwento ko, puro Maharlika yung pinapanood doon sa pet shop, sa sari-sari store. Kung ako sa inyo, i-feature nyo to para naman may manood ng balita ninyo. Kasi wala na pong nanonood ng balita ninyo, promise. Oo, grabe. Walang kabols-bols ang mainstream media. Dati, una-unahan kayo sa paggawa ng mga documentary, di ba? Yung pag-claim na balitang totoo, di ba? Walang takot maihatid ang mga impormasyon sa ating mga kababayan, ganyan-ganyan. O ngayon, anong petsa na hindi nyo matanong kung, Lisa, do you interfere with the affairs of your husband in crafting policies for the country? Hindi nyo matanong si Lisa, Diyos may, First Lady Lisa Marcos, bakit nyo iniisnab si Inday Sara pag nagkita kayo? Ginagawa nyo kaming 2 years old. Yung parang, kunwari, hindi namin alam yung nangyayari. At instrumento ang mainstream media sa pambobobo ng tao ngayon. Nakakadiri kayo. Di ba nga, minong time ni Duterte, yung mga DDS squad na yan, na ang ingay-ingay sa balita, tapos napunta pa nag-Senate investigation pa. Di ba sino ba yung sumutabato yung nagsabi na, pinagbabaril namin, buhay pa din, tapos dumating na si Duterte, pinutokan niya ng 45, doon lang po namatay, parang sayang yung kriminal, 20 kayo, pinagbabaril nyo, buhay pa din, si Duterte lang ang tumakas pagdating. Di ba bakit mainstream media dati ginagawa nyo pang teleserye yung investigasyon ni Duterte, ba't ngayon dead ma kayo? Totoo, Diyos me. Ang kakapal. Parang, ano ba to? Binubobo niya kami, sobrang binubobo niyo kami. Ayun. Mami Laika, teka, ito, meron akong question sa'yo before natin pagsalitain si Miko V. Di ba? Ikaw naranasan mo rin to ng bonggang-bongga, yung pagsabihan kang bayad ka araw-araw ng mga walang yan, di ba? Oy, sumasweldo ka, pinapasweldo ka ni Inday, yung confidential fund ni Inday, sa'yo napupunta yung mga ganong etchos balungos. Di ba?
Oo, kakapal ng mukha. Pagkatapos iba may mga pinawalan na screenshot si Mother Dragon. Nakakaloka. Tapos Tangina. may mga ano pa to, may mga sakit-sakit parang, ayan, sige magkasakit kasi mga pinagagawa niyo kalokohan. Buti yan sa inyo. Putang ina nyo, hayop kayo. Grabe siguro grabe sa TikTok noon, yung verbal abuse na natanggap namin sa TikTok nung pag nagla-live kami sa TikTok. Grabe talagang balahura. Talagang kung sabihan talaga kami yung mga tipong parang ay wala kayong makain kaya naggaganyan na lang kayo kasi bayad kayo, kineme. Ang nakakasama ng loob doon, putya hindi nga totoo eh, di ba? Saan namin makukuha yung bayad? Yung pala, mga walang yang ensaymada, bayad ng PCO. Kung sino pa yung mga bayad, sila pa yung ang kakapal ng mukhang magbintang na bayad tayo. Correct, lalo na itong albong deodorant na to, na kumakapagsalita talaga dati. Ay naku, Joey, paid ka, eneme, ganyan. Pagkatapos parang, kung walang ulam sa bahay ninyo eh, kaya nga tumatanggap ka ng mga janitorial services eh. Ng mukha, makadiman. In fairness, maayos-ayos pa yung Patricia, ha? Pero yung kausap niyang si Rax, ang kapal ng, ano to? Ay, ko na ba to? Nag-usap na tayo, ever since pa nung pansin, nag-usap tayo, pero wala pa din. Parang, wow, makademand. Oo, grabe. Parang, hindi mo nga ako hininga ng pero humingi ka naman ng report. Parang, ko, yung certification nga ng MOE, galit na galit na kami, kasi ikaw report. Nag-ano ka na, parang nagreklamo ka pa. You asked for a report. Hindi naman daw niya tinatanong kung hindi sabi ni Patricia, hindi ko naman tinatanong kung saan mo ginastos eh, ganyan. Ano hindi tinatanong? You asked for a report. Ba't ninenervyos ka? Ba't ninenervyos ka, Rox? Ayun naman, no? Nakakaloka. Okay, welcome natin. Nandito si Kuyang EB. Ayan, for the first time. Nandito siya sa live. Can you hear me? Yes, Yeah. loud and clear, Kuya. Hi guys. Hi Joey. It's nice to see you again. Kuyang, nung isang araw, actually, finisher kita sa live ko. Sabi ko, tuwa ko dito kay Kuyang Ibi kasi nanggagalaiti doon sa galit sa kay Regal Oliva at saka kay Attorney Batan. Anyway, para sa ng lawyer, Attorney Regal at Attorney Batan. Pero ko galit na galit na si Butoy. Kaya asar na asar eh. Diyos me. Yeah, yes. I mean, it's really insulting to, not just me as a Cebuano, but the entire, the whole Filipino people that's been paying for whatever it is that they are enjoying now, ba? And then, makikita mo. And then, what really irritated me more is yung apology na non-apology talaga. It's parang condescending pa nga eh, kung titingnan kung babasahin mo yung Actually, I have a new post about that, the pedigree of Regal Oliva, because Regal Oliva actually is the son of one of the controversial treasurers, no? Si Ophelia Oliva, no? Okay. So, ibig sabihin, ito palang posisyon na to, mukhang namana niya. Mukhang naman, and then actually there was a time na yung treasurer ng Cebu, yung nanay niya, no? Si Ophelia. And then Regal, I think, was acting treasurer of Mandawi City, no, where he is currently permanent treasurer, no. So parang ganun na. And then what's interesting is Regal, I don't know if he still is now, actually served as concurrent treasurer of my town, Liloan, here in Cebu, which you very well know na dito nanggaling si Cristina and Joe Frasco, no. So ito nanay niya to, Kuya. Nanay niya si Ophelia, no? Nanay niya si Ophelia. Yeah, she had a conviction sa Sandigan Bayan, no? She was actually sentenced for 10 years. I don't know what happened, if she served it or she nag-appeal ba siya. It was a graft charge, no? OMG. Yeah. Actually, there's a post there na inano ko. Kung makikita mo yung pedigree niya. There was also a case filed against her for yung nanay ni Regal na unexplained wealth, pero I think it was dismissed ata. Eventually. So eventually, no. So they're quite controversial, the family, no. But I really don't mind, no, yung mga antics nila doon sa yung mga pinapakita nila sa social media, no. Although it's quite surprising na lawyer sila, and then they have high profile na positions, tapos ganon lang yung pinagagawa dun sa mga social media accounts nila, which is really
Oh, Totoo. offensive na. Yeah, yeah. Mm. Actually, it merits like ano, it merits dismissal sa totoo lang. Well, I think so. No? I think Adrian Pascual commented doon sa ano na if there are no, parang grounds din for this disbarment case ata yun. No? Nag-cite pa si Adrian ng ano ng Oo. Yung kasi ng violative siya sa precedents, ano no? eh. Code of professional code of ethics ng mga lawyers. Well, yes, yes. Oo. So kasi Joey, what's bothering me really is, kasi yung mga ginawa nila is a reflection of the department that they are in, no? Mm. Elaine Bathan being the undersecretary of Cristina Frasco, and Regal Oliva who's a treasurer, na yung treasurer kasi hindi naman direct appointing authority yung LGU executive eh. Parang yung Bureau of Local Government Finance BLGF under the DOF, siya yung magsasubmit ata ng shortlist or magre-recommend doon sa chief executive sa LGU kung sino yung iupo na na city treasurer, no? treasurer. Oo. So considering the two are almost directly under two very important departments, DOT and DOF. Mm-mm. And then, pinapakita sa buong mundo yung I don't know, for lack of a better term, yung parang culture of impunity, no? Totoo. Well, for one thing, BBM promised na, i-appoint natin, kahit different colors, basta competent, ganyan-ganyan. Meron siyang pangako before na gano'n na parang, wala tayong pakialam sa politika ng isang tao, basta i-appoint natin kung competent. Now you see people being appointed na merong ganitong klaseng issue. Mukhang yun naman po ang kinakatigan ng ninyo. Mukhang ang kinakatigan nyo naman talaga, kung saan kayo, grabe yung mga pagpapakitang gilas ng mga tao ng BBM administration this week. Attorney Bathan, and now Attorney Regal Oliva, Cesar Chavez na nag-sorry in behalf of Tribune. hindi ko na post from Daily Tribune yun, from Daily Tribune to Delete Tribune. Pero pagkatapos ngayon Patricia Martin na kung saan minention rin ni Patricia Martin na yung bayaran-bayaran diyan ang humahandle ay si Maddie Perez, si Mardeline Perez. By the way, itong si Mardeline Perez, I have a beef with you. Okay? Papaalala ko lang, Mardeline Perez, okay? You recruited a troll who is verbally abusive, talking about my dead father and my dead dog in a manner na talagang sobrang nakakasulasok. Wow. Pagkatapos, inofera nyo ng trabaho dyan sa PCO. So, ina mo, Mardeline Perez, ilang beses ako nagtanong niya sa social media, walang reply sa inyo. Kakapal lang mukha ninyo. Tapos ngayon, nagbabayad pala kayo ng mga siraulo. Di ba? Nagbabayad pala kayo ng mga siraulo. So, kadiri kayo. I mean, this is the sabi nga nung isang nag-comment, we are being run by overage kids. Come on. Yes. What yan? Exactly. And it seems that the entire executive are working in different directions only to preserve their own, selfish or self-interests. Wala nang cohesion ang buong executive It's like one hand is doing another thing or a different thing from the other hand. No, wala nang, except for the war agenda na promote nila. Yun lang ang isang cohesive na na nakikita ko. But economics and dito sa interesting Joey I was quite busy kanina. I read through the Publicos yung recent na survey. Mm-hmm. Tapos there was a post doon about character, no? Mm-hmm. So ito sa Publicos sa Publicos. Yes, sa Publicos yun, no? Yes, it was about the character, no? So nabasa ko na rin yung last na nila, pero I was not able to make a post out of it, no? Mm-hmm. Ang what is interesting doon kasi Joey doon at para sa mga nakikinig sa atin is that yung mga respondents ng survey, parang may set of choices sila na
parang mga description or a descriptive of the character, no, between VP Sara and BBM. Okay, oo. So I was surprised na doon sa kay VP Sara, I think ang respondents identified about 17 characteristics of VP Sara, no, and it was rated kung saan malakas doon si VP, no. Oo. Okay, so 17 sa kanya. On the other hand, si BBM naman, out of the choices 11 lang yung na-identify na characteristics or character trait. Oo. Yan, no? So 11 lang, tingnan mo, hindi magkapareho, no? Oo. So ibig sabihin yan, that alone says a lot. It says, to me lang, that the people know the character of VP Sara more than they know BBM. Correct. Kasi they were not able to choose from among the choices. Nagkapareho karami sa pinili nila for the VP. Now, interestingly, again, when you delve closer to the figures, makikita mo, for the second or third time yung character trait na prominent talaga kay Inday is yung bravery. Tingnan mo, di ba? Kung kay BBM, wala yung bravery. Eloquent. Which is true naman, eloquent naman talaga si Yung BBM. Ako concern sa'yo for the magbole. poor, wala din kay BBM or parang medyo mababa kaysa kay VP Sara. Yung, basta marami dyan. I'm on a cellphone pero kaya hindi ko ma-zoom in, hindi ko masyado. Basta kung titingnan mo yan, talagang if you dig deep into the numbers, talagang nakakatawa yung figures ni BBM. No? Yung perception ng mga tao. Kanya. Hindi identified na brave si BBM. Di ba siya nga yung gusto sa West Philippine Sea? Tapos hindi pala siya. Laban ng bonggang-bongga yung West Philippine Sea, di ba? Tingnan mo, number 1 bravery Tapos yung number 1 ni BBM is eloquence Oo, kay BBM, top 3 traits, eloquent, Okay. love for the Philippines, concern Okay. for Filipinos. Ayan, so Okay. 35, 32, 29. Kaya Kay naman, Inday, brave, concern for Filipinos, love for the Philippines. So 41, 37, 34. Ayan. so bali yung second and third magkapareho, pero yung first lang nila yung difference, no? Eloquence and bravery. Pero yung love for the country and for the pareho, no? Nasa top 3 nila. Okay. Ayan. Tapos Ayun. concern for the poor, parang wala ata si BBM yan. Concern for Filipinos. Yung Concern yung pagiging for the poor. Meron diyang isa, concern for the poor Wala ba? concern. Meron. 27 si Inday kay Ay, BBM. ito, prioritizes the poor. Pro-poor. Prioritizes the poor, yeah. 27 siya. Oo. Kay BBM, wala. Kay BBM, wala. Wala, no? Wala. Oo. So, Ayun. grabe naman, parang ang konti lang na-identify na characteristic ni BBM. Yes, konti lang. Maganda yung point ni Kuyang EB Kasi yung mga sinurvey, sila yung nagbibigay nung trait, ganun. Hindi, tingin ko, Mami Jo, yung mga trait, tapos lalagay nila Mamimili. mamili sila kung ito ba kay BBM, ito kay ganyan. Kung nag-apply Oo. Nevertheless, kung maraming pinili yung mga respondent kay Inday Sara, it shows how well you know Inday Sara and how well Exactly. That's what I was trying to say. Na mas kilala si Inday ng mga tao. So parang conflict to dun sa pinapalabas nila na mas maraming naniniwala kay BBM kaysa sa mga Duterte. Yun na nga. Paano mas maraming magtatrust sa kanila kung mas kilala si Inday kumpara kay BBM? Oo. Exactly. Yun. Ayun. Grabe yung ang tawag dito teka, pagsalitain muna natin si Miko V. Miko V, hello! So, natuwala ako kasi Share ka na muna bago tayo mag-move on sa panibagong issue. Hindi, gusto ko lang mag-hi kay Sir EB na pinafollow ko siya. Nakakasal, Miko, yeah. ika sa lalo na pagloto, kasalanan mo yan eh. Pero yung show, alam mo na kung sino yun. Wala. Siguro si Mel yung pinaka-despise ko more than BBM sa totoo lang. Grabe mamurapat. Pero dito, Miss Joey, wala lang. Na-excite lang ako kasi holiday bukas. Kaya, tigil mo na sa review. Bakit ang dami nitong baluslos? Itong baluslos pa itong pagkaraang haba? Baka masasama yan. Tama ba? Personality, sige, tingnan natin. Ayan, March 2024, 14. Ay, anyway, dahil mahaba, puro pula naman. So, okay lang. Baba eh. Wala naman. Puro single digit yung baba.
Don't Don't know, none! 37%! Ilang percent, Joey, yung nan? Ay, 37%! Dapat ilagay nila sa taas yan. Yan yung highest niya. Oo nga, Oo no? nga eh! Yung presidential preference survey nga sa kanya is less than 1%. Tapos yung margin of error is plus minus 2%. Pagka nag-minus 2% ka, negative 1 na siya. Diyos me. Nakakaloka kami, alam mo, nagsasayang tayo, alam mo, Marty, nagsasayang tayo ng pera. Sa dinami-dami ng mga advertisement po sa Reels, sa TikTok, sa FB, ng mga puro pagmumukha kami nakalabas, mga paid ad, yung mga paid ad na yun. Hindi pumipick up. Itigil mo na yan, sayang yung pera, sayang yung tax. Yun. Totoo. Oo. Pangalanan Actually, niya yung, ilang bagong Pilipinas servicio fair na yung nila, in stage nila. So po, bilyong piso yung ginagastos every time may bagong Pilipinas servicio fair. O di ba, Yeah. hindi umaangat yung popularity mo, Tambi. Ibig sabihin, anong alas na? Ano ba yan? Lubayan mo na yung tax namin. Huwag mo nang gastusin. Diyos ko. Kapaloka. Antindi. Anyway, ayun na nga, no. Kuya, I'm pretty sure na ano ka rin. Teka, merong may static. Hindi ko alam kung kanino galing. Kuya, ibig sa'yo yata yun. Naka-charge ka ba? Hindi. Ay, hindi ba linaw naman yun sa'yo? Okay. Kay Mami Laika. Kay Mami Laika galing. Ayan. Ayun, anyway, ayan. Ang tawag dito, I'm pretty sure ikaw araw-araw ka rin, bini-verbal abuse ng mga sinumpang galunggong. Tapos, ano ka na, bayaran, ganyan-ganyan. Nagre-receive ka ng confidential funding, Inday Sara, ganyan-ganyan. And now, there are screenshots going on. Etong balita na to, na-mention ko nga kanina eh. Nakarating na sa akin yung balitang to last year pa. Pero hindi kasi detalye nung screenshots na pinakita ni Mother Dragon. So, may narinig nga kami noon na parang nagkakaunsihan sila dyan, yung mga Ensaymada vloggers, ganyan. Nagkakaunsihan sila na merong tumatakbo ng bayad, ganyan. Tapos yung parang ang base dun sa screenshot, mukhang ang isa sa may problema ay yung isa nilang yung ASEC doon. Ganon. So, ano masasabi mo dyan, Kuyang, na, that this is, first, it is a confirmation that the Presidential Communications Office is paying them, di ba? Yun yung isang yun yung isang malaking kembot dyan. Mm-hmm. Presidential Communications Office is working with ang pangalan nito with Ensaymada vloggers, and in fact are paying them. Mukhang may pinramis kasi kumakadiman yung racks di ba? Yes, exactly. Talagang binabayaran yan sila, no? I don't know what's the official arrangement. Well, probably there is no official arrangement kasi although hindi naman technically illegal yan ata eh. Because they have the funds, no? Yung tinatawag na publicity funds or whatever. May media PR budget naman kasi talaga eh. Yes, there you go. But the problem is parang they're spreading themselves too thin. Kasi sa tingin ko, because parang strategy kasi nila to eh, ni Tambaluslos ata or ni Lisa ba, to get as many as they can get hold of na mga microbloggers or mga vloggers na Kuya Ibi, I was ng bayad. Yes. Yeah, Para siguro sa tingin nila mas malaki yung engagement kasi mas marami sila. Para bang overwhelmed by the numbers, by the sheer numbers, no? Kaso pagka ganun kasi in the world of social media, yung sa tingin ko yung numbers kasi ng mga vloggers na nagsusupport ng isang advocacy or halimbawa isang personalidad, no? Wala kasi sa numero yan eh. Nasa quality kasi. Quality yes. Yes. Tapos alam mo naman hindi naman sa yung mga maliliit na vloggers, talagang wala yung sila sa political content. Even vloggers na may malalaking following tulad ni Christian Gaza or ni Rendon Labrador na paminsan-minsan or yung isa, sino ba yung isa? Na parang umextra din ata na medyo marami din yung following. Even them cannot go head on with the DDS bloggers, no? So doon nagkaano sila, no? And then probably, no? yung nabasa ko nga yung Survivor group chat nila na
You know, yung maliit lang daw yung amount pero malaki yung output na required. I don't know what metric yung binabasihan nila for their output. Engagement ba o ano ba? Oo. So, yun, talagang Ang malala doon, no? Ang taas rin ng tingin nila sa ano, ang taas rin ng tingin nila doon sa mga trabahong binigay nila, na parang, wow, talaga, ito na yung deserve ninyo ng bayan. Well, balikan ko lang yung sinabi ni Kuyang Ibi, kasi sabi niya, hindi naman talaga bawal per se na magbayad ng mga vloggers, ganyan-ganyan. Which I agree. Well, may PR budget naman talaga lahat ng offices eh. May mga media kinembot naman talaga sila eh, ganyan. Ang question doon is that you're not spending the money of the people prudently. Putya, kukuha kayo mga basura lang din. Yun yung walang quality yung content, 'di ba? You are paying this kind of people na wala man lang value added doon sa mga information na gusto niyo ipakalat. 'Di ba? And that doesn't include the trolls, Joey, ha? Yung talagang isang tao lang tapos multiple devices na pang trolling talaga, yung troll farm. Oh, may tama naman, parang mga ano yun parang ano bang tawag doon, PR. Yung mga influencers, pwede magbayad. Pero sana yung matino naman para hindi sayang yung, saka ang dapat pinipian nila, hindi para manira o hindi para mag-counter sa mga kritiko ng gobyerno, kundi para iangat yung gobyerno. Pangalawa, hindi siyempre kasama dyan yung mga trolls. Oo. Hindi ka dapat nagbabayad ng tolls. Kasi bakit ka magbabayad ng tolls? Ano gusto mong mangyari, di ba? Kasi that's dishonest eh, no? Oo. Yun. Miss Yun, Joey. unethical na yung trolls. Unethical May- na yun. May message ako kay Miss Patricia. Ito, naisip ko lang, bakit may screenshot in the first place? Yun na nga dito eh. Bakit? Ano yung intent originally? Halimbawa lang na nag-leak yan. Okay, sige, gets ko na, nag-leak na hindi dapat. Sige. Pero bakit may original screenshot in the first place? Kung ako si Miss Patricia, magtataka na ako. Magtitiwala pa ba ako sa batong ito? Diba? Ano yung intention mo? Ba't mo kinunan in the first place? Kaya tinama yung huling post ng bato, I stand with PBBM, LAM, and HML. kasi, kabado siya ngayon. Kabado Tapos siya yung ngayon. Morphe Manata, Miko, ano eh, yun bang yellow na palang summer na parang burning ano? Oo, so siguro hindi iniisip na siya, ay shit, nag-leak yung screenshot ko. Hindi ko so parang lumalabas, nanggaling yan. May plano. Oo naman, phone niya yun eh. Tinan mo. Oo, kasi ano eh. Phone niya yung pinang-screenshot niya eh, Mami Like eh. Ang tanga. O ngayon, ibig sabihin, nagkumukuha siya ng, ito Patricia, kumukuha si Bato ng leverage sa'yo. Ayan, lumabas. There you go. Ang tanga niya, kasi pag tinignan mo yung usapan nila, siya yung nag-incriminate sa sarili niya, na napaka-demanding niya, na ayaw niya ng may report. I-collapse niya yung mga, yung mga trolls niya, yung mga army niya, tapos nanghingi siya ng pera. Pero kasi pinalabas niya na di ba, na parang pinalabas niya na timawa siya, sa screenshot na yun, mas maayos pa nga si Patricia dun eh. Oo. Yeah, Patricia actually was very professional, doon sa Ay, naku, nalaglag si Kuyang Ibi. Kuyang Ibi, pass, ayan. Nakapun, ayan. Ayan, you're back, Kuyang. Nalaglag ka. I'm sorry. You were saying something about Patricia. Actually, Patricia was very, very professional, I think, no? Doon sa conversation nila with, with The Rock. Oo. Pero, maano ko lang naalala ko kanina, yung, I was actually approached to be part of the administration's vlogger group. Ayun. Tapos parang, sabi, Joey, kasi need nila ng parang someone who can explain government processes, ganyan-ganyan, ineme, ganun-ganon. Tapos, kumbaga parang, kailangan daw nila ng matalinong vlogger, ganyan. Na in-approach ako niya. Hindi directly ng PCO, but the person who approached me is actually like a media person, parang social media manager nila BBM nung campaign, ganon. Pero wala siya sa office. Wala siya sa office kasi kasi siya magaling. Ayun, wala siya sa Presidential Communications Office. Pero parang siya yung nagbo-broker between me and the Presidential Communications Office, ganon. Tapos ang tawag dito, isa sa mga gusto nilang mangyari, kasi kanina mention mo, Kuyang Ibi, yung pag-hire nila yung they are spreading themselves too thin. That's what that is what they were doing, na kung gusto na kumuha ng volume ng mga vloggers, tapos meron silang parang group ng mga vloggers na medyo cut above the rest. Kasi gusto nilang i-overwhelm si Maharlika. In one of the justification, they told me, kaya nila ginagawa yun. Kasi kailangan nila ng vlogger na tatapat kay Maharlika. Ganon. So, kung makikita nyo naman,
nagsulputan yung ang daming mga vloggers na walang ginawa doon sa content nila kundi i-attack si Maharlika eh, 'di ba? Hanggang Yes, ngayon. Hanggang ngayon. Yun lang ang content nila. Every time may live si Mother Dragon, every time na meron siyang live, meron ring content yung mga ibang mga content mga ibang mga vloggers na ito. Ang dami-dami nila. And the job is really just to talk about Mother Dragon, siraan siya. O meron akong alam sa pamilya mo. O meron kang utang sa credit card, ganyan. Right, Panay right. ganun lang yung ano. Ayun. Right. Pero like kanina lang, yung an hour ago or 2 hours ago ata yun eh, may bagong post si Mother Dragon doon na nabasa mo ba yun? Nabasa ba din yung Miko, Laika? Yung post ni Maharlika nung Yes, copy tayo. of the letter nung Oo, nung officer. Oo. yung agent, nagpadala na ng Agent? letter sa Congress saka sa Senate. Yes. Yes. Yun, Yung sinasabi ni Miss incriminating talaga yun. Joey. Pag hindi Totoo. yun napansin ng mainstream media, talagang Ayan. Teka, basahin nga natin yung letter na yan. Dated April 7. Ano yung Damdamin caption? natin. Oo. Sige. Ayan, sabi ni Mother, malapit na tayo sa finish line. Huwag niyo akong materi-teri. Huwag niyo akong materi-teri. Sumulat na sa PIDEA, Office of the President, Senate of the Philippines, House of Representatives, ang investigation agent na pumirma sa pag-raid kay Terry at Kuting. Handa na din siyang mag-testify kung siya ipapatawag in aid of legislation, Chuva. Hintayin na lang natin kung iulat ba ito ng mainstream media at aaksyonan ba ng mga ahensyang nabanggit ang PIDEA leaks documents ay hindi generated, AI generated. Kaabang-abang. Ayan. Ito yung sulat. Ang sabi, Dear Undersecretary Lazo, Sir, the undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the document presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Remember yung kanina yung may nag-comment? Because of this kind of development, pinapalalim yung credibility ng kwento nung documents. There you go. Pinapalalim There you yung go. credibility. Now, someone is saying na yes, he indeed prepared it. And if you want to know more about it, ako yung nag-prepare nun. Willing ako humarap sa Senado or sa Kongreso o ganyan. Pagkatapos, ang ina-explain niya kasi dito, yung lumabas sa document while ako yon ang nag-prepare hindi ko alam kung paano nakalabas yan baka mamaya ituro niyo sa akin. 'Di ba? But of course that's the concern of the PIDEA agent who prepared that report and validly so dahil nga the truthfulness of that document is basically on the hands of that PIDEA agent. Ano yung mga Actually, Joey, hawak if I may evidence cut you ng off, PIDEA agent na yan kung bakit siya nakagawa ng mga ganong report? Yes, if I may Joey, etong letter na to serves as a confirmation of the authenticity of the previous documents presented by Maharlika. Yes! Kasi hindi niya dinibak yung content nun. It's like he's confirming it. And He is basically he was confirming the signing authority. Correct, Diba? correct. Nag-endorse. Yun ang problema nila ngayon. And Mami, Paano yan? it also shows na itong si PIDEA nasisinungaling. So, There you di go. ba, nung naglabas yan, kinabukasan naglabas sila na huwag kayong maniwala huwag kayong mag-ingat sa mga fake news, ganyan-ganyan. Tapos, uso na yung AI. So, bakit yung sasabihin yan kung kayo mismo alam nyo sa sarili nyo na nag-i-exist yung dokumento na yan? At kung babasahin natin to, yung agent na to, pinayuhan ng mga nakakakilala sa kanya, nasasabit ka dyan. Oo. So, meaning, sa PIDEA mismo, alam nila nag-i-exist yan, bakit nila pinapabudaanan? Oo, correct. Ayan. Tuloy lang natin yung yung letter. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politician Bongbong Marcos and others, is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March Siya pa yung nag-interview.
Okay. 'Di ba? At the IS office in front of some IIS personnel who were present at that time, and the said interview was reduced to a sworn statement. So bakit ba sila makahawak ng sworn statement? Feeling ko, Joey, feeling ko lang ha, yung statement na yon, yun ang ilalabas ni Maharlika next. At saka kung sino yun. At saka Yung met ni Mother D. kung sino yung star witness na yun. Yun ang pasabog dyan. Baka may anak pa pala ni Maricel yan. May mga photo pa daw. Kumbaga kaya pinipare yan ng agent kasi yung informant nag-present ng mga ebidensya at may mga litrato daw. May mga litrato nga eh. Talagang actual use of those personalities ha. So, ano ba yan? Polvoron video ba yan o polvoron photos? In fairness naman kay Maharlika, sinabi niya na itong informant na to, nung in-inform niya, ang talagang target nila is si Maria. Parang yun yung sinusumbong niya. Damay lang si na nakikita, parang nandoon din, ganyan. Pero talagang inaano niya is si Maria kasi bakit ni Maria yun eh. Right. Yun. Okay. So ibig sabihin hindi pala talaga si BBM yung supposedly na Oo. Main target. Kaso kajaming pala niya. Anyway, Kaya nga sabi kanina ni Maharlika, ayaw man niyang idamay si Maria, pero kasi talagang siya. siya yung Siya yung critical dito eh. Siya yung main character sa istoryan to. Nadamay lang yung isa. Which is nagkataon. Di kaya yung anak ni Maria yung nagsumbong. Remember, siya din yung nagpalaya doon sa katulong. Nagpatakas. probably, Yes. di ba? Maybe yung bagoong Yes, sumingaw yes, because of that incident, di ba? Very high probability. Same, kumbaga, tayo parang same behavior, di ba? Na pinalayang katulong para makalis na. And then, teka, sumbong ko to para magbago na nanay ko. Right. Alam mo yun? Tsaka yung access, kung may picture man, yun na yun, no? Andun isa sa loob ng bahay. Oo. Ang hirap nito, ang daming pwedeng mag-concur dun sa story. Andyan yung dalawang katulong na nailabas yung pangalan sa news. Hinanap ko nga yung dalawang katulong eh. Oo. Buhay pa. Yung complete na yung ba, Miko? Yung Oo, complete na yun. Yung dalawang katulong nasa news. Hanapin niyo yung news article. Nandun yung dalawang pangalan. Sobrang detalyado nun. Nasa Ano balita sila nga corroborate? mismo yung address eh. Halimbawa yung balita doon, TV Patrol, tapos nakalagay yung location, yung address. Kaya talagang residente talaga ni Maria. Wow. Ayun. So nakakaloka talaga, sobrang nakakaloka talaga. May address ko lang yung tanong ng tanong, kailan ba lalabas ang Pulveron video? Kailan ba lalabas? Sa totoo lang, bakit nyo kami yung tinatanong? Wala ka kaming hawak, di ba? Wala kaming hawak ng video. Even si Mother Dragon na sinabi niya napanood ko, pero wala rin siyang hawak nung... Hindi niya ilalabas, sabi ni Mother Dragon. Oo, di ba? Kung may maglalabas man, ang gusto niya pasabog yung talagang national attention. Kasi pag sa kanya lang, pwedeng alam mo yung mababaliwala. Mas maganda kung talagang sa, halimbawa, Senate investigation, ganyan, o kaya news. Para talagang buong Pilipinas na makakita. Tama naman si Maharlika. Oo. Ayun. So anyway, ang tawag dito, para hindi ko I mean, kaya yung mga defenders ni BBM sobrang sobrang bobobo. Kasi, hindi kayo marunong makisabay dun sa bardagulan eh. And I'm talking about yung Chef Vincent official, no? Hindi kayo marunong makasabay sa usapan. Ay, ngayon, ang drama mo from 4C to 46C, ha. Tangina, ano ba naman, in-explain na nga kung bakit nagkaganon eh. O ikaw Chef Vince, mag-aral-aral ka nga tong batang to. Ito, nag-graduate ka na ba? Isipin mo muna kung paano ka makakagraduate ng college, Diyos ko. Nag-graduate ka na ba, Chef Vincent? Wala kang inatupag kundi mang bardagul. Wala kang inatupag kundi mang bardagul. Tapos parang, hindi ka naman makasabay sa usapan. Tapos ang tapang-tapang mo sa comment section. Ba't ganun, Chef? Oy, Chef Vincent? Vince, papacheck ko yan sa Lyceum. Lyceum alumni din ako. Bahala Ay, taga Lyceum ka rin pala. Graduate. Miss Laika. Wait, common denominator pala tayo. Yung mga taga-Lyceum pala yung mga tao dito. Ayun, so akala nyo Chef Vince, natutulungan nyo si BBM kagaganyan nyo. Hindi. Kaya tuloy, ang nangyayari, mas maraming naiintindihan. A lot of people made a statement, no, na parang, actually, I do not really like Maharlika. Actually, ganyan. Si Chrisette nga, sabi niya, di ba, parang, hindi pa niya mapapatawad si MD dahil dun sa mga sinabi niyang pambabardagol kay PRRD in the past. Ganon. Pero naniniwala ako na meron talagang ball si Mother D. Ganyan. Si Jose Libunao, that Jose Enrico, also. Yeah. Oo, di ba? Sabi niya parang, I don't like her, ganyan. And then, I think a lot of, marami rin mga talagang DDS, yung mga may DDS that who shared the same sentiments, no, on Mother Dragon.
but all of them listens to her. Alam mo, Chef Vincent, yan yung difference ng mga DDS sa inyo. Kasi yung mga DDS vlogger, whether gusto nila or hindi nila gusto yung tao, kaya nilang makinig. Oo. Kaya nilang makinig. Eh ikaw, kagaya mo, Chef Vincent, kuda ka ng kuda, punta ka ng punta sa lahat ng social media platform ko, panay ka comment, hindi ka naman makasabay sa conversation. And you're just making a fool out of yourself. Di ba nga, alam mo naman kaya marami ring may ayaw kay Maharlika kasi nung time ng DDS, ang sikat si Titi, tapos nag-away sila ni Titi. So, maraming may kampi kay Titi that time. So, medyo hindi na napakinggan si Maharlika. And then, even tayo, di ba, nung simula pa lang, binabanatan ni Maharlika si Lisa. Tayo, hindi natin mag-guess, ano ba problema ng babaeng to? O baka si Lisa, hindi pa natin pinoto yan. Di ba ganun yung reaction natin before eh. Then eventually, lahat ng sinasabi niya, nagkakatotoo. Totoo. So, yeah. And hindi tayo nagpakain dun sa bias natin na we don't like Maharlika ganyan. When she started making sense sa POV natin, kasi we do not have access to the first family the way Pebbles Talaquera and Mother Dragon has or Sas has, di ba? Wala tayong ganong klaseng ground na tatayuan. So, ibig sabihin, tayo, magja-judge, in my case, magja-judge lang ako base dun sa kung ano yung napapublicize, ano yung mga ebidensyang available, whether it is presented by Maharlika or not. And yung mga sinasabi ni Mother D, nagka-come together, di ba? Nabubuo eh. Yeah. Yeah, yun na nga, no? Tama ka, Joey, no? Kasi what I see is with Maharlika kasi is this, di ba mga Pilipino tayo, mahilig talaga tayo sa chismis, di ba? Maritas yung pinakauna niyang mga exposés or pinakauna niyang tira doon kina sa first family, parang pinalabas niyang chismis muna, oh. Although may grounds na yun eh. Sa tingin ko lang ha. Pero para bang the approach was to really get into the psyche of the Filipino. Parang chismis. And she was relentless, no? Talagang makikita mo, maririnig mo sa mga live niya. And then eventually, no? Para bang nag-snowball effect. Yung siguro isa lang yung puting ahas niya or dalawa or tatlo or ano ba? Hanggang sa nag-snowball na yung mga sources niya, yung mga puting ahas niya na what she was saying, no? Voluntarily, yung mga puting ahas niya, nag-present ng mga evidence to corroborate what she was saying. Yeah. Siguro wala siyang personal knowledge or first-hand knowledge, yun na yun. Kasi probably because of the dissatisfaction from within and the growing dissent from within the executive, no? So, yun. And then talagang, kasi even chismis nga, matagal mawala. Minsan, yung ibang chismis nga, hindi mawawala. Ito pang kay Maharlika na talagang na may nagkakaroon na ng buto at laman. Oo, buto at laman, no? Oo, yun. So, yun lang. I-address ko lang tong si Chef Vincent kasi I'm very very patient with you, Chef Vincent, because I know that you are very young. Okay? So sabi mo, proud ka na hindi vlogger ang source of info ko. Okay? Chef Vincent, I think nag-aaral ka naman. Okay? When it comes to source of information, you have a primary source, a secondary source, a tertiary source. Okay? So yung, hindi vlogger yung source ko, ganyan-ganyan. A vlogger can be it can be a credible source if the information is if the information presented is verifiable or it corroborates other information, ganyan-ganyan. Kasi sabihin mo na, hindi vlog. Tapos speaking as if na talagang yun yung baseline ng truth. Na pag hindi vlogger, yun ang totoo. Ganon yung sinasabi mo eh. Is very, very illogical. Okay? Yung mga ganitong statement mo, Chef Vincent, ayan yung mga magpapahiya sa'yo in the future. Okay? Paano kung yung vlogger talks about personal experience, personal information? Diba? Danas niya yun eh, ganyan eh. O pagkatapos, magkakaroon siya ng mga documents or na magpapatunay dun sa sinabi niya. Ganyan. At nagsama-sama yung combination ng primary source, secondary source, and tertiary sources of information dun sa mga sinasabi niya. You are still going to say that vlogger is not credible just because vlogger ang source? Chef Vincent? Hindi ganun.
Hindi ganun siya, Vincent. Ngayon, ikaw, tatanungin kita, paano mo ba kinukuha ang information mo? Paano mo ba pinaprocess ang information mo, Chef Vincent? Okay, gusto mo bang umakyat? Kasi paakyatin kita. Paakyatin kita, Chef Vincent. Baka mamaya yung source mo, Chef Vincent, si Rose Taga, yung type, nagtatype, ano ba tawag doon? Nagmamakinidia doon sa Canteen of Joy. Kala. Yung baklang may taga sa kamay, pero ang galing magmakinidia. Hindi lang ka kanila. Ayun. Anong taon yan, Miss Laika? Joke lang. Hindi, taga-receive ka ba? Si Rose Taga, di ba yung sa Canteen of Joy? Yung meron siya, nagmamakinidia siya Tagal na kasi sa Lyceum yan si Mami Laika. Baka lahat ng mga sinasabi ng tao nag-retire na. Char. Baka wala na. Ayun. Oh, anyway yun. So parang, ikaw, hindi ka basta-basta na, ay hindi, ang source ninyo vlogger lang or whatnot, ganyan-ganyan. Actually, while Mother D is the one who, ito yung reason kaya hindi niya matalo si Mother Dragon eh. Ngayon meron siya mga documents na pinepresent. You can very well debunk yung mga documents na pinepresent niya. But you are not listening to what she is saying. So kung ano-ano lang yung sinasabi niyo dyan, ang depensa niyo lang AI, ang depensa niyo lang mga hindi, inedit lang yan, ganyan-ganyan, or ganun lang yung mga depensa ninyo. So that is why you cannot stop people from speculating. Now, kapag merong pinasabog dito si Maharlika, may puputok sa kabila at i-corroborate yung kwento niya. 'Di ba? Anong gagawin natin doon? Ngayon, for this specific letter, it is begging an action from the legislature, from the Senate and Congress, 'di ba? Na parang, kung iimbestigahan ako, willing ako magsalita, ganyan-ganyan. The Congress immediately came to the defense of Lisa Marcos. Nung sinabi ni Attorney Glenn Chong, nasasampalin niya, nagbibigyan niya ng mag-asawang sampal. Si Lisa Marcos. 'Di ba? He's not even publicly elected. 'Di ba? Kung ang pinakasalan ni Bongbong, yung una niyang girlfriend, yun yung nasa Malacanang, hindi si Lisa. 'Di ba? Lisa is someone who we are trapped with kasi pinakasalan ni Bongbong. Kung iba yung pinakasalan ni Bongbong, yun ang nandyan sa Malacanang. And yet, itong mga tao sa Congress, willing na, ay talagang gustong ipa-disbar si Attorney Glenn Chong. 'Di ba? Just because hindi nila nagustuhan yung tabas ng dila ni Attorney Glenn Chong. But this one, people are talking about the president in a very, very derogatory manner. O bakit hindi kumikilos ang Senate and Congress? 'Di ba? Ayun. Mamilay ka, in-mute lang kita saglit Ayun. 'Di ba? So, paano mo ngayon yan? Paano mo ngayon lulusawin yung ganyang klaseng usap-usapan? Just because vlogger yung nagsalita, Chef Vince. Okay? Now, here's the thing. If you really do not know how to pick up and process your information, wala. Hanggang ka lang, ganyan lang kayo, ganyan, bitter lang kayo. Hindi mo nga ma-articulate yung sarili mo ng maayos, Chef Vince, So, kalma ka lang. O kung hindi ka naniniwala, mag-abang ka. Pero yung kukupalin mo pa kami ditong laputang ina ka, iba na yun. Manahimik ka dyan, Chef Vince, okay? Wala ka namang ambag O, anyway, kaya kita in-address kasi alam ko, marami kayong kagaya mo. 'Di ba? I'm pretty sure nare-represent mo yung ibang mga taong kagaya mo na hindi marunong makinig dun sa issue, ganyan. Yung parang, yung atakihin nyo, hindi, vlogger, ba't yung source ninyo, vlogger, ganyan. Hindi ka naman marunong mag-process ng information na kinukonsume mo. 'Di ba? Hindi ganon, Chef. Okay? Ayun lang. So anyway, ituloy natin tong Kuyang Ibi, parang sa'yo pala yung yung static sound. Sa akin ba? Hold on. Oo, parang siguro dahil baka naka-charge ka, may Yan. Ayan, wala na. Wala na, okay. Oo, better na. Ayan. Yeah. So, yes, Kuya, go. Yes, okay. Yeah, add ko lang din yung sa sinabi mo kay Vincent, no? Chef Vincent. Ang ano kasi kay Maharlika, what is making her more credible now is yung mga sinasabi niya match yung tinatawag na circumstantial evidence. Halimbawa, many months ago, 'di ba sinabi na ni Maharlika na yung isang agent doon sa PIDEA na binugbog nung laso na 'yon, 'di ba? Matagal na 'yon, no? Medyo walang naniniwala, maski ako hindi ako kaagad sold out doon sa ano niya sa sinabi niya na gano'n. Pero a month or more than a month later, lumabas yung video, 'di ba? Yung CCTV footage nung allegedly
na si Lasso yon, tsaka yung si or si Agent Delgado na nasa sasakyan, na parang yun na nga, binugbog na nga, as narrated by Maharlika a month ago. Mm. Di ba? So kung and then hindi lang yun, no? Marami pa. I mean, yun, mas marami pa, no? Halimbawa, yung recently yung nabukol daw tapos biglang nagka-flu symptoms. Diba? Yung lahat yan, tinitingnan yan eh. Ang tawag dyan is, di ba, Joey, ang tawag dyan is circumstantial evidence eh. Yeah, oo. Yung testimonial evidence, no? Hindi naman ako abogado, but you know. Yung it as far did as I not know, really, testimonial oo. evidence, and then you have your circumstantial evidence, and then, Oo. you know, other pieces of evidence. Yun ang tagpi-tagpi mo to really find out the real story, no? The problem with this, you know, like Chef Vincent, with all due respect to him, no? Hindi nila ginagamitan ng critical thinking method eh. So, Correct. yun ang problema. Kaya hanggang ganyan na lang talaga yung ano nila, yung Oo. Kasi nga ang akala kasi ganito guys, okay? Ganito guys. Hindi porket walang ebidensya answering a direct question. Let's say kung kunwari, naglaba ka ba kahapon? Ganyan. Ganon. Tapos wala kasing proof na naglaba siya. Wala kang direct proof na naglaba siya. Wala kang picture, ganyan. Wala kang picture na naglaba or whatnot, ganyan. Ngayon, ikaw hindi mo ma-prove na naglaba ka kasi wala kang direct wala kang direct proof na naglaba ka kahapon ganyan. So kaya anong gagawin mo? Ayan, wala na yung mga labada doon sa kunwari nawala kasi yung mga damit, nawala yung mga sinampay. Naglaba siya kahapon, hindi niya ma-prove na naglaba siya kahapon kasi wala yung mga sinampay. Ayan. So sasabihin mo, unang-una diyan, tingnan mo yung hamper, yung lalagyanan ng mga maruruming damit, 'di ba? Nawala na siya, naubos na. Kasi nilaban ko nga yan kahapon, ganyan. Okay. Nakita mo yung lalagyanan ng yung bareta doon sa estante, 'di ba? O nakita mo, 'di ba, bawas yung sabon doon. Of course, kasi nga naglaba ako, ganyan. So ngayon alam mo yon, yung mga ebidensya, maaari siyang mag-come into specific importance na pag pinagsama-sama mo siya, mabubuo yung kwento. Yun yung tinatawag na circumstantial evidence. Ngayon, kapag meron kang enough circumstantial evidence, actually, ang value niyan, lalo na pagdating sa korte, parehas lang rin ng direct evidence. yun. Ganun. So, ganun yun. So, parang hindi porket yung isang information ay hindi niya directly sinasagot yung tanong ninyo, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang value. Okay, magkakaroon ng value yan kapag merong ibang mga circumstances na nakapaligid doon sa tanong at pag pinagsama-sama mo, ay masasagot na yung tanong. And that is equally valuable ng direct evidence. Okay? Ngayon, ito yung sinasabi ni Sas na, yung shinare ni Sas nga nung isang araw na Chekhov's gun. Yeah, Ayan. Chekhov's gun, yes. Oo. Ayun. Okay? So, kaya dapat talaga, you really have to be very, very, you really have to be very mapanuri sa mga kaganapan. Kasi otherwise, pag hindi mo talaga alam yung iba't ibang kwento at yung iba't ibang value ng mga ebidensyang naglalabasan, magiging Chef Vince ka. Hindi ka makakasabot sa usapan. Ayun. Yeah, tulad ng ginagawa nila ngayon sa West Philippine Sea or sa South China Sea, it's a Chekhov's gun. It's a pretext, no? Yung Chekhov's gun ng BBM or ng Amerika dyan is the China threat. Diba? Kung titingnan mo, ini-elevate na ni BBM yung language niya, no? Annexation, no? Parang almost invasion na. And then, yun ang mga Chekhov's gun nila eh. So, in my understanding of the Chekhov's gun as posted by SAS, shared by SAS, is you put a gun in a certain scene, right? And eventually, during the course of the story, no, whether it's a book or a movie, gagamitin na yung gun na yan. And then eventually, hindi na masusurpresa yung mga tao kasi nandyan na yung gun eh. Nakikita na on the first few scenes, di ba? So ganun din, no? Maharlika, I think, also did that, no? Parang mga Chekhov's gun niya eh. Yung mga medyo mga cliffhangers na mga and then parang chismis lang sa simula, walang kwenta yung kwento, ganyan. Yes. So that's what's interesting about Maharlika, no? She's a very good storyteller, Joey, no? Nico and Laika. And that's why talagang parang siya na talagang endeared to the audience siya. Yun na si Baby Dragon. Akyat ka na, Sas. Ayan, Baby yung Dragon. kay Sas. Ayan. Ayun. Hello, Juan Sardonia. Hello. Ano po ang baon mong kwento para ngayong gabi?
Hello po, Miss Joey, Miss Laika, kay Sir Miko tsaka kay Sir EB, ano. Idagdag ko lang dun sa yung kanina nagko-comment kay Mr. Shep. Mr. Shep ba talaga siya? Si Chef Vincent, oh. Yeah, kasi tagal na rin natin nag-aantay nung kasagutan mismo nung direct end user nung pinapat ni Miss Maharlika ni Mother Dragon hanggang ngayon walang sagot kung 'di ba nagsasanga-sanga na yung mga issue na nagiging nagko-connect talaga. Then hanggang ngayon nag-aantay tayo ng sagot. Ngayon ang sumasagot sa kanila yung mga walang kinalaman sa issue. So parang yung sinasabi nito isa ata tong Batang Yultong ata to Batang Yultong yan. Yun nga, parang nag-aantay tayo ng sagot doon sa taas kung hindi nila ma-deny. Then pagka hindi nila ma-deny, lalong nadadagdagan yung issue which is nagiging magkokonekta. Then ang hirap pa nito kasi ilan lang naman tayo Then si Madam Maharlika, si Mother Dragon, compare sa kanila, kasama na nila ngayon na magpatay ng issue yung mga mainstream media. Hindi gaya nung panahon ni PRRD na mawala lang ng isang oras, hinahanap na nila nasaan ng Pangulo. Yung hashtag na nga ngayon, ilan ba ang Pangulo or sino ba talaga ang Pangulo? Ngayon, 3 araw na no-show, no? Walang naghahanap. Parang Baka naman kasi naman daw, ang motto daw kasi ng PRRD, hinahanap mo lang ang gusto mo. Ngayon, ay, nandiyan ka pala. So parang ganun, girl. Ngayon kasi, bakit mo hanapin yung hindi mo gusto? Diba? So pinapakita lang ng mainstream media na ba't namin ka naman nahahanapin namin? Hindi ka naman importante. Parang gano'n. Parang, alam mo yon, di ba? Like, kasi this goes against everyday experience, di ba? Sino bang hinahanap natin sa buhay natin? Ang gusto natin, di ba? Bakit mo naman nahanapin ang hindi mo gusto, di ba? Ang hindi mo type. Ang hindi mo time. So parang, well, maybe mainstream media is like downplaying yung absence. Pero girl, why will you downplay someone's absence if they are important? Important. Totoo. Yeah, at saka ma-add ko din kasi may napanood ako dati na na mga parang dati silang comms ng alam ko binanggit din to ni Mother Dragon na inalis sila nung December mismo, yung magpapasko, tinanggal sila. Mga PCO people. Mga reporter sila, journalist din. Tinatanong din nila yung iba nilang mainstream media na kaibigan kung ano ba yung parang ang context gusto nila na gusto nila ipakita sana kung anong magandang ginagawa ng government, pero wala silang mapakita kasi hindi nila madepensa na ito yung ginawa, ito yung mga empra na simulan, ito na yung parang wala silang may balita na maganda. Yun lang. Ba't hindi sila magtanong ng kontrobersyal? Ayun lang. Di ba sila required magbalita ng good news parate? Unless required sila magbalita ng good news parate, di ba? Why can't they ask difficult questions? Di ba? Ba't hindi sila makapagtanong ng mga difficult questions? Like, for example, yung kanina, yung parang, totoo po ba, Mr. President, totoo po ba ang may ikot-ikot na mga, ano po masasabi ninyo sa mga kritiko ng administrasyon na nagsasabing, ang unang ginang ay isa sa mga importanteng boses when it comes to crafting policies, ganyan. Di ba? O ba't hindi makapagsalita ng ganun hindi makapagtanong ng ganun? Diyos ko po, basang-basa na ang mainstream media sa atin. Diba? Yun nga meron pang lumabas na balita. Yung alam mo yung dalawang yung kalandian daw ng dalawa. Kasi parang pati yung date issue ng dalawa na it's up to Miss Miss Lisa Marcos na about yung may ganung balita nabasa ko, hindi ko lang matandaan Eto. Yung nagtampo. Parang Ito yun, pinost ko na nga yun. It's a smoke screen. Mahilig sa showbiz yung Pinoy To bury, di ba Sas? To bury the more important issues, ginagawang showbiz. Ayan. Para parang panahon ni Pinoy, tuwing merong controversy, may controversy si Chris. Or may love life si Pinoy. Ganon. May love life si Pinoy, ganyan, di ba? I think it's the same formula, and I think it is the formula of politics as entertainment.
You know, na i-entertain ka na lang. Dahil parang ano lang yan, girl. Actually, it's the formula of Temptation Islands. Walang tubig, walang pagkain. Eh di magsayaw na lang tayo. So parang Buti sobrang- ganon. Ang tindi ng wisdom ng Temptation Island, no? Yes, kaya kailangan panoorin yung Temptation Islands kasi marami siyang wisdom about Philippine situation. Ganoon naman yun, no? Na parang, di ba, kumakain sila, ang nangyari doon, kumakain sila ng kinain nila yung baklang namatay. Tapos, ngayon, para makalimutan nila na kinakain nila yung baklang namatay, may nag-suggest, kumanta na lang tayo. So, Mas gusto ko yung original na version. yes, exactly. Di ba? Oo. And that is Philippines, 'di ba? Kung may sakuna, mag-enjoy ka na lang, 'di ba? Di ba tuwing may baha, makikita mo, imbis na malungkot sila diyan sa baha na gawin na lang. 'Di ba yung naalala niyo may sirena Ginagawang lumabas? swimming pool. Di ba naalala niyo may baklang na naka-costume ng sirena, tapos meron pa yung isa may sunog, tapos may baklang na naka-costume ng dari. Pero alam mo, Miss Joy, Mami Joey, itong balitang to, alam mo yung pag nabasa mo, parang gusto mo magsabi ng, wala kaming pakialam, nakakadiri. Na-imagine ko nandidiri ako. Buti sana kung Katnil yan, yung mga kabataan, pero yung ganyan. Oo. Wala na daw Eh, bebe time. Wala na daw Entertainment nga. You need to be, kailangan nilang ma-entertain, di ba? Na, wala tayo talaga, sabihin natin, wala tayong pakialam, pero doon sa ibang tao, parang, ay, ang sweet naman ng Pangulo. Ew, get a room. Parang ganon, get a room. Oo! Bene, di ba? Ikaw naman parang, entertain ka talaga, di ba? It's entertainment. Hindi naman, ako napapansin ko to sa wall ko, ha? Rex, wala na halos dumadaan sa wall ko about politics. Hindi man ako nagpo-follow ng showbiz. Bakit puro showbiz na nasa wall ko sa Facebook? Totoo. Pinupush talaga nila yung True na true. yung showbiz pasabog or yung kung ano man yung mga Para issue. magustuhan din. In a way, para maging palatable sa normal na Pilipino, yung sa masang Pilipino. Bread and circus strategy, sabi ni Erson Ariola. Ayan. Yes. Di ba? Oh, may circus. O, ayan. Meron silang clown. Si BBM. Di ba? Here's the clown. Gusto ko lang si Lisa, mas galing kay Lisa ko lang. Puppeteer si Lisa. Siya yung nagagalaw doon si Bex, alam mo yun na parang, Bex, kakasabi mo lang na papunta na tayo ng World War II, na parang World War II, bakit puro ganyan yung eksena mo? Namimiss na ako ng asawa ko, nagtatampo na, bakla yun talaga naisip ko, pagkatapos mo kaming i-bother na papunta ng Pilipinas sa World War II. Pagkatapos mo kaming aningin. This is very kumakain sila ng bakal namatay at ang sasabihin para makalimutan natin, kumanta na lang tayo. Nakakaloka. Teka, yes, Mika, you wanted to say something? Sige. No, yes. Iba't-iba't post ka na naman, part 2. Naisip ko lang. Mas na-pick up pa nila to, at saka PCO pa talaga yung nag-post, ha. Mas na-pick up pa nila kasi nung sa issue ni Regal, walang mainstream media. Wala pakialam yung main. Mas ma-awardan pa si Kuya Ibi dun, eh. Kasi mas marami siyang na-capture. Kakabira dun sa Yung mainstream media ba kinover ba yung yung kay Sarah Ferguson? Yun. Hindi. Uy, malaking balita yun, ha? Di ba, ilan na yung viewers ni Sarah, yung clip lang ni Sarah Ferguson, yung ina-explain yung nangyari sa Alcacin. Oo. Bakla, siguro buong mundo na alam yung ibang Pilipino, yung mainstream media na yung Pilipino. Lalo na yung backstory ni Sarah Ferguson. Yun, napakaraming views din sa TikTok ata. Oo. Yun nga, Kuya Ibi, million views yun. Yung na wala nang pakialam yung mainstream media. Alam Or sa natatakot sila, baka makareceive ng tawag kay Cesar Chavez. Yung Mami Laika, naalala mo, di ba, in-interview siya ni Sarah Ferguson, kasi di ba mautal-utal siya, hindi siya makasabi. Oo. Kasi itong si Baklang Sarah Ferguson, siguro after few weeks nung interview na yon, yung visit sa Australia, gumawa ng content tong si Sarah Ferguson, yung backstory nung interview na yon. Pagkatapos, yun yung sinasabi niya na malapit na. gusto na i-shut down yung interview, ganun. Kakahiya, kasi super nakakahiya.
alam mo yun yung, ano talaga yun, no, parang, well, Sarah Ferguson is, a typical gotcha journalist. Yan talagang tactic niya. So she really milked it for what it's worth. Hindi ba? Talagang, well, it looks unprofessional. Bakit kailangan ko pang sabihin sa amin yung background information niya? Di ba? Parang ano lang pakialam namin. Pero pero that's her, no? She's that kind of journalist, no? And hindi siya and iba nung pagkalabas yan ni Sarah Ferguson, dapat ito si BBM, meron siyang moment with FOCAP, yung foreign journalist Chorba. Foreign Di ba correspondent. kinancel niya yun? Di ba kinancel niya yan dahil daw meron daw, ano ba yan, Nilagnat. May may flu. flu-like symptoms yung mag-asawa. Kasi girl, pag nandun siya dun sa FOCAP, bakla hindi mo mapipigilan yung FOCAP na tanungin yun. Anong masasabi mo dun sa sinabi? Eh, siyempre, foreign journalist yung FOCAP eh. So, siyempre, alam mo namang hindi nila tanungin yung expose ni Sarah Ferguson. So, ang ginawa mo, nagsakit-sakitan ka na lang, girl. Kumanta ka na lang para makalimutan natin lahat ang kumakain kami ng patay na wala. Kumanta na lang para makalimutan na kumakain tayo ng patay na Patay na bakla. So, yun yung eksena ng buhay. Ay, Joey, yung library request ko. Yung live na Library request. Sige. Kaya ka pa pumunta dito kasi gusto mo na akong singilin dun sa Yes. binadownload ko. Sandali, totoo ba na na-kinonfirm na nung gumawa ng report yung mga documents sa sinabi? Yes. Inilabas ni Yes.